Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang mga balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tampalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Narito na ang headlines sa Pasada Balita ngayong araw ng Friday, September 19, 2025. Pasada Balita. Bagyong Nando, posibleng maging super typhoon. Mahigit 50,000 katao apektado ng nagdaang bagyong Mirasol. Pasada Balita. Ilang kontraktor at dating opisyal ng DPWH ipinakontempt ng Senate Blue Ribbon Committee. Pasada Balita. Balasahan sa liderato ng Senado at Kamara may malaking pagkakaiba ayon sa isang political analyst. Pasada Balita. 30,000 katao inaasahang makikilahok sa trillion peso march sa EDSA sa linggo. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, Monetary Board hindi na magpapatupad ng malalaking adjustment sa regulasyon. Pasada Balita. Kita naman sa ibayong dagat, Lebanese Prime Minister Nawaf Salam nanawagan sa international community para tumugon ng Israel sa ceasefire agreement. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Alas Pilipinas bigong makuha ang panalo kontra Iran sa 2025 FIVB Men's Volleyball World Championship. Pasada Balita. Kabalitang pangkalusugan naman, mga benepisyo ng ubas, ating pong alamin mamaya. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, mukhang pinagtagpo, pero ang tawag doon? Pinagtagpo pero Hindi itinadhana. Tama ba? Hindi tinadhana. Tama ba? Oo. Kayong gents yung may mga pagsasabing ganyan eh. Dahil Oy. si Ate Judith, Julia Barreto at Gerald John Anderson, hiwalay na nga ba? Tampalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, sa pangalan ni Drew Nasino. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ng detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Bahagyang lumakas ang bagyong Nando habang tinatahak ang kanluran, hilagang kanlurang bahagi ng Luzon. Sa huling update ng Pag-asa Bulletin, huling namataan ang nasabing sama ng panahon sa layong 1,075 kilometro ng silangang bahagi ng Central Luzon. Taglay ng bagyong Nando ang lakas ng hangin na aabot sa 75 kilometro kada oras at pagbugso na aabot naman sa 70 kilometro kada oras. Inaasahan naman ng Pag-asa na patuloy na lalakas ang nasabing bagyo ngayong araw habang nasa Philippine Sea at magiging isang typhoon sa Sabado ng gabi. Samantala, hindi pa rin naman inaalis sa Pag-asa ang posibilidad na maging isang super typhoon ang bagyong Nando sa pagdaan nito sa extreme northern Luzon. Manatili pong nakaantabay sa DWIZ para sa mga karagdagang updates kaugnay pa rin sa nasabing bagyo. Pasada
Balita. Samantala, nasa 13,000 pamilya na o katumbas ng mahigit 50,000 katao ang apektado ng mga pag-ulan at bahang idinulot ng bagyong Mirasol. Ayon sa pagtala ng Department of Social Welfare and Development, karamihan sa mga apektado ay nagmula sa Cagayan Valley, Central Luzon at Bicol Region. Sa huling datos ng DSWD Disaster Response Operations sa Monitoring and Information Center, pansamantala nang inilikas sa mga evacuation center ang 77 pamilya o katumbas ng mahigit 200 individual. Samantala, tiniyak naman ng DSWD na sapat ang kanilang relief resources tulad ng nasa 2,500,000 family food packs na ipamamahagi sa mga Pilipinong apektado ng masamang lagay ng panahon. Pasada Balita. Sa detalye ng iba pang headline, ipinasight in contempt ng Senate Blue Ribbon Committee si Pacifico Curly Discaya ng Alpha and Omega General Contractor and Development. Ito'y dahil sa sinasabing pagsisinungaling nang matanong kung bakit hindi nakadalo sa pagdinig ang kanyang may bahay na si Sara Ate Sara Discaya. Sa pagdinig ng nasabing komite, tinanong ni Senate President Vicente Tito Soto III kung bakit wala si Sara Discaya. At ang sinagot ni Curly Discaya, dahil sa sinasabing may heart condition ang kanyang misis. Pero nang basahin ni Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson ang pinadalang excuse letter ni Mrs. Discaya, ang nakalagay na rason, mayroon anya siyang meeting sa kanyang mga empleyado hinggil sa kinakaharap na problema ng kanilang kumpanya. Al dito agad na umalma ang ilang senador dahil sa malilaw nila na nagsisinungaling si Mr. Discaya. Si Mr. Discaya na meron daw karamdaman yung kanyang asawa. And Mr. Chair, nanumpa ito to tell the truth, and dito harap-harapang nagsinungaling ka, binabastos mo kami, niloloko mo kami. Diba? Huwag mo kami lokohin because the chairman has the power to cite you in contempt. I mean, do not do that. Iba yung sinasabi mo, medical condition. Kung may medical condition, sige nga, bigyan mo nga kami ng medical certificate. Iba yung sinasabi mismo na misis mo eh. Di ba kayo nag-usap? Sana nag-usap muna kayong dalawa. Ano bang palusot ang gagawin natin, sweetheart or darling? Mr. Chair. You lied. You lied. Paano pa kami maniniwala sa mga pinagsasabi mo? Senator Estrada is recognized. Thank you, Mr. Chair. The letter excuse of Mrs. Discaya is totally unacceptable. Ang sabi niya, meron siyang meeting. This hearing is of national interest. Huwag niyang lulukohin itong hearing na ito. Huwag niyang bababuyin itong hearing na ito. Dahil the Filipino people are watching. Yan po ang mga tinig ni na Senators Erwin Tulfo at Jenggoy Estrada. Pasada Balita. Sa kaugnay na balita, ipinasight for contempt na rin ng Senate Blue Ribbon Committee si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara dahil sa umano'y pagsisinungaling nito tungkol sa mga maanimalyang flood control projects sa lalawigan ng Bulacan. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, nanindigan si Alcantara na wala siyang nalalaman sa mga ghost projects at paglobo ng pondo sa kanyang distrito. Gayong siya ang itinuturo ni dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Maging kung sino ang mas mataas na opisyal sa kanya na nakakaalam ng mga insertions sa flood control o kung sinong mataas na opisyal sa DPWH ang kasabwat nila sa mga ghost projects ay wala rin daw nalalaman si Alcantara. So, ang sabi nila dito deny pa more. Umalwa na rito si Senator Erwin Tulfo at kanyang iginit na sa mga nakalipas na pagdinig ay nagsisinungaling na raw itong si Alcantara dahil imposible na lahat ng mga taong nasa baba niya ay may kasalanan pero siya ay wala. Sa tingin ni Senator Tulfo ay nagsisinungaling talaga si Alcantara at hindi bumenta sa mga senador ang kanyang katuwiran kaya sa huli ay nagmotion ang Senado o ang senador na i-contempt ang dating Bulacan DPWH official na inaprobahan naman kaagad ng komite. Pasada Balita. Naniniwala naman ang isang political analyst na may malaking kaibahan ang nangyaring balasahan sa liderato ng Senado at Kamara. Ayon kay Professor Dennis Coronacion ng UST Political Science Department,
malinaw na organic ang naging proseso sa Senado dahil mismong dalawang nagbabangga ang grupo ng minorya at mayorya ang nag-organisa ng pagtatalaga ng leader. Gayunman, minimal lamang anyang papel ng minority bloc sa Kamara kaya't ang majority ang nagpasya na palitan ng kanilang leader na si dating House Speaker Martin Romualdez batay sa tingin nilang mas nararapat at pagluluklok sa mas may kakayahan. Well, ano po ito, no? Ibang-iba doon sa nakita natin na pagpapalit ng liderato sa Senado. Kasi talaga makikita natin organic eh. Kumbaga natural. So yung dalawang magkatunggaling faction, grupo sa Senado, sila talaga yung kumbaga man nag-orchestrate na, kumbaga man sila involved para mapalitan yung liderato. Unlike this one, very minimal yung role ng minority. Lahat po ito sa House of Representatives, yung pagpapalit doon, ang nagdesisyon doon ay yung majority. So, namili sila ng kung sinong sa tingin nila ay qualified at saka nararapat upang palitan si former Speaker Martin Romualdez. Aminado rin naman si Professor Coronacion na kanyang ikinagulat ang pagbibitiw ni dating House Speaker Romualdez sa kabila ng hawak niyang numero at suporta mula sa mga kapwa kongresista. Well, actually, nagulat ako kasi nga gaya ng sinabi ko nung nakaraan pa na yan sa akin na tiwala ako na napakalakas ng suporta sa kanya kay former House Speaker Martin Romualdez because he has the numbers. He has the numbers pa rin naman except that yung partido nila, yung coalition nila, napalitan, tingin ko napakatibay ng kanyang hold doon sa kanyang mga kasamahan kasi he has the numbers. Pero kasi po yung ang lumalabas parang na-pressure yung kanilang koalisyon, yung kanilang partido doon sa public clamor. Oo, so kaya nagresponde sila. So at saka meron na ring based on the reports, mayroong intervention coming from Malacanang. Yan naman po ang tinig ng political analyst na si Professor Dennis Coronacion sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Sa kaugnay na balita, naniniwala ang isang political analyst na may kumpas at basbas ng Malacanang ang pagbibitiw ni late 1st District Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Professor Dennis Coronacion ng UST Political Science Department na malinaw na ang pagpapalit ng liderato sa Kamara ay kontrolado ng administrasyon at lumalabas na isa itong hakbang upang marisolba ang mga isyong kinakaharap ng pamahalaan. Binigindiin ni Professor Coronacion na ang transisyon ng liderato sa Kamara ay nakahanay din sa interes ng Administrasyong Marcos na panumbalikin o ibalik ang tiwala ng publiko sa House of Representatives at alinsunod dito sa layo ng palasyo na ipagpatuloy ang investigasyon sa sinasabing maanumalyang flood control projects. So ito pong nangyari ko, I think is a small step in terms of rebuilding para manumbalik yung confidence, yung tiwala, yung trust ng mga Pilipino sa House of Representatives. Now, in relation naman po dun sa kay President Marcos, positive po yung tingin ko magiging nito sa kanya, epekto. Lalo pat, tama kayo, meron siyang ganung goal, inumpisahan niya nung kanyang huling SONA na linisin yung kanyang pamahalaan ng na tanggalan ng corruption. I think this is also a step towards that goal. Siya ang maaari magkaroon ng pogi points patungkol dito, Oo, siya, kung meron man magkakaroon ng pogi points, siya yon. Kasi pinapakita niya na seryoso siya. Na kahit pinsan niya, kaya niyang pababain sa pwesto upang matuloy yung investigasyon. Muna naman mga kaibigan ng tinig ni political analyst Professor Dennis Coronacion sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Kumbinsido naman si isang bayan convener Howard Calleja na isang positibong hakbang ang papabalit ng liderato sa Kamara. Ito'y matapos magbitiw sa pwesto si House Speaker Martin Romualdez at pinalitan naman ni Isabela 6th District Representative Faustino Boji III. Ayon kay Atty. Calleja, makatutulong ang nasabing aksyon upang maibalik ang tiwala at kumpiyansa ng publiko sa mababang kapulungan ng Kongreso. Pasada Balita.
Ay, ito ay magandang senyales. Ito ay unang-una senyales para i-restore ang trust and confidence sa Kongreso. No? Sabi nyo nga, alam natin na itong the past few days, the past few weeks, talagang binabatikos ang Kongreso. So I think this is a new start. It's not exactly, kumbaga, finishing or completing the task of itong mga problema sa flood control. Pero ito ay isang magandang hakbang tungo sa, of course, forward towards hopefully finding the truth dyan. Sabay nito, binigyang pagkilala ni Atty. Calleja si Congressman Romualdez dahil sa mapayapang pagpapalit ng liderato sa Kamara. Bigyan na din natin ng commendation yung si Speaker dahil nga kumbaga hindi na kumbaga smooth yung transition at maganda naman yung naging pagpalit ng kumbaga nawala yung gulo, nawala yung drama at maganda lang naman yung transition para rin ito sa ikabubuti ng ating bayan, no? Siguro on that point pwede nating pasalamatan siya. Naman po ang tinig ni Law Professor at isang bayan convener Howard Calleja. Pasada Balita. Mahigit 30,000 katao ang inaasang makikilahok sa ikinakasang protesta sa Luneta, gayon din sa trilyon peso march dyan sa EDSA sa araw ng Linggo, September 21, bilang wagtutol sa sinasabing korupsyon sa bansa. Ito ayon kay Caritas Philippines President Bishop Jose Colin Bagaforo, kung saan dadaluhan ito ng mga leader ng simbahan, student groups at civic organizations. Sinabi ni Bishop Bagaforo na inaasang didiretso rin sa EDSA ang mga grupong sasali sa kilos protesta sa Luneta. Nabatid na sa mga pinakalat na schedule ng iba't ibang grupo, unang ilulunsad ang rally sa Luneta na magsisimula ng alas 9 ng umaga. Kasunod naman ito ng rally na gaganapin dyan sa EDSA People Power Monument na magsisimula ng alas 2 ng hapon. Una nang sinabi nitong si Kiko Aquino D ng Tindig Pilipinas na ang trillion peso march ay hindi lamang isang protesta kundi isang moral call. Pasada Balita. Tala, PNP naglabas ng safety tips para sa mga lalahok sa mga kilos protesta kontra korupsyon. Talya mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Nagbigay ng paalala ang pambansang pulisya para sa mga nagdanais na makiisa sa mga isinasagawang kilos protesta. Nakasaad sa mga paalalang ito na makikita sa iba't ibang himpilan ng pulisya ang kahalagahan na masiguro ang pagkakaroon ng official permit mula sa mga local government units o LGUs sa mga ilulunsad na demonstrasyon upang masiguro ang pagiging lehitimo ng mga sasamahang grupo. Inaalalahanan din ng PNP ang taong bayan na alamin ang lokasyon ng mga nakalatag na first aid stations at police assistance desk. Hinikayat din ng mga otoridad ang mga makikilahok na magtipon lamang sa mga lugar na binigyan ng permiso ng lokal na pamahalaan tulad ng Freedom Parks at siguruhin na hindi sila makaaabala sa daloy ng trapiko upang maiwasan ang anumang traffic violations. Unang inayag ng pambansang pulisya na iginagalang nila ang karapatan ng bawat mamamayan na maglabas ng hinaing o saloobin, subalit dapat itong ikasa sa maayos at mapayapang paraan. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa himpilang may tanong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Iginit naman itong sa NCRPO Public Information Office Chief Major Hazel Asilo na mahalaga ang pagkuha ng permit para sa mga isasagawang protesta ng iba't ibang grupo sa Luneta at sa EDSA People Power Monument sa araw ng Linggo, September 21. Ayon kay Major Asilo, magmumula ang permit sa mga local government unit kung saan magdaraos ng programa at kung walaan niyang permiso mula sa LGU, ay titiyakin ng pulisya na i-disperse o bubuwagin ng maayos ang naturang aktibidad. Pagka kasi po may permit sila, ibig sabihin po na coordinate po yan doon sa mga ahensya, doon po sa mga offices or units na kailangan po na ayusin yung mangyayari nilang pagtitipon. Kung halimbawa po may permit sila, magkakaroon po tayo ng koordinasyon sa MMDA, sa LGU, sa kung sino pa man po at kumbaga po isi-secure namin yung lugar.
Samantala, siniguro rin ni Major Asilon na nakaalerto ang hanay ng pulisya sakaling magkaroon ng tensyon sa lugar ng pagtitipon. Po, sa ating po mga kababayan at mga nagnanais makihalahok sa mga pagtitipon ngayong linggo, ginagalang po at kinikilala ng NCRPO ang inyong karapatan na magpahayag ng saloobin at makibahagi sa mapayapang pagtitipon. Naway ang bawat isa po ay manatiling mahinahon, disiplinado at responsable sa inyong mga kilos at pananalita upang ang ating mithiin ay naiparating ng malinaw at walang kapahamakan. Ang inyong pong kapulisan ay naroroon upang tiyakin ang inyong kaligtasan, kaya't hinihiling po namin ang inyong pakikiisa sa mga ipinapatupad na patakaran para po sa kaayusan at kapayapaan. Muna naman ang tinig ni NCRPO Public Information Office Chief Major Hazel Asilo sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, sa pagkakataong ito, muli tayong tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pagpaslang sa abogado na opisyal ng Port Management Office ng Palawan, kinundida ng Korte Suprema. Tanyo mula kay Patrol 24, June Samson. Mariing kinundina ng Korte Suprema ang karumal-dumal na pagpatay kay Attorney Joshua La Vega Abrina, officer in charge ng Administrative Division ng Port Management Office sa Palawan. Sinabi ni Acting Chief Justice Marvic Leonen na agad nakipagtulungan ng Integrated Bar of the Philippines sa mga otoridad upang imbestigahan ang krimen at mapanagot ang mga salarin. Iniutos naman ni Justice Leonen ang masusing investigasyon at konsultasyon sa mga abogado sa iba't ibang lugar para sa kanilang kaligtasan. Samantala, nagpaabot naman ng pakikiramay ang Supreme Court sa pamilya at mga kasamahan ni Attorney Abrina. Patuloy din anilang binabantayan ng Korte Suprema ang kaso at ang mga hakbang para protektahan ang mga miyembro ng legal profession. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, Pangulong Marcos sasabak sa iba't ibang aktibidad dyan sa lalawigan ng Pampanga ngayong araw na ito. Alamin natin kung ano ang mga nakalatag na aktibidad ng Pangulong Marcos sa Pampanga mula sa Report Patrol 13, Gilbert Perez. Tutulak patungong lalawigan ng Pampanga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw para sumabak sa iba't ibang aktibidad. Bandang alas 10 ng umaga, inaasahan ng Pangulo sa Brenguiao Convention Center sa San Fernando City sa Pampanga nga para sa handog ng Pangulo kung saan magbibigay ito ng pinansyal na tulong sa mga magsasaka bukod pa sa gagawing pamamahagi ng titulo ng lupa para sa mga magsasakang walang sariling lupain. Ang handog titulo program ay taunang gawain ng DENR sa pamamagitan ng mga regional at field offices ng Land Management Bureau o yung LMB. Mula naman San Fernando ay tutungo ang Pangulo sa Guagua, Pampanga para naman pangunahan ang inaugurasyon at turnover ceremony ng Rice Processing System 2 project sa pamahalaang panlalawigan ng Pampanga. Ang provincial government ng Pampanga ang isa sa mga nangungunang lalawigan sa bansa sa usapin ng produksyon ng palay at napili bilang isa sa mga kwalipikado at karapat-dapat na mga benepisyaryo. Makakasama naman ng Pangulo sina DENR Secretary Rafael Lotilla, DSWD Secretary Rex Gatchalian at DS Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Patrol 13, Gilbert Perez para sa impilang may todong las. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, Engineer Giljon Reyes, oras muna sa hudyat. 25 minuto na po makalipas sa ika-6 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, itinaas na ng Disaster Response Command Center ng Department of Social Welfare and Development ang kanilang Blue Alert status bunsod ng pagtama ng Bagyong Mirasol at Nando sa bansa. Katuwang iba't ibang national agencies, local government units at field offices, tiniyak ng DSWD ang tuloy-tuloy na monitoring at koordinasyon para matiyak ang maagap at maayos sa pagtugon sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng sama ng panahon. Ilang paghanda, nakalerto na ang lahat ng field offices para sa agarang pagpapakilos ng Quick Response Team, pag-activate ng Camp Coordination and Camp Management Operations, at ang deployment ng disaster response vehicles at mga equipment.
Pasada Balita. Iniyak naman ng Department of Social Welfare and Development ang kahandaan ng ahensya sa posibleng epekto ng La Nina, kabilang ang matinding pag-ulan at pagbaha. Ayon sa DSWD, naka-standby na ang kanilang Disaster Response and Management Bureau, gayon din ang kanilang Quick Response Teams upang magbigay ng agarang tulong sa mga maapektuhan ng Bagyong Mirasol o naapektuhan ng Bagyong Mirasol, maapektuhan ng Bagyong Nando o iba pang kalamidad. Inihanda na rin ng ahensya ang camp coordination at mga hakbang sa proteksyon para sa mga pamilyang posibleng lumikas. Pinalalakas din ang koordinasyon sa mga field offices at lokal na pamahalaan upang masiguro ang mabilis na pamamahagi ng ayuda, relief goods at psychosocial support. Kasabay nito, nanawagan ng ahensya sa publiko na manatiling mapagmatsyag at sumunod sa mga abiso ng lokal na otoridad at mga kaukulang ahensya. Pasada Balita. Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa ilang lugar ng bansa ngayong araw. Punsod na rin ang epekto ng mga bagyong Mirasol at Nando. Bilang sa mga lugar na kansilado ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan, ang buong lalawigan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Sur at sa Barangay Poblacion at Lumbo, Valencia sa Bukidnon. Aliban dito, wala ring pasok sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong institusyon sa lalawigan ng Sultan Kudarat at Maguindanao del Sur. Manatiling nakantabay sa DWIZ para sa mga karagdagang update kaugnay pa rin sa suspensyon ng klase. Pasada Balita. Nalubog naman sa baha ng bahagi ng Luzon habang nagdala naman ng malawakang pag-ulan ng Bagyong Mirasol sa Visayas at Mindanao. Kabilang sa mga binahaang Pangasinan kung saan ilan sa mga lugar tulad ng Barangay Mauban at Barangay Rahal sa Balungaw, Pangasinan ay tila naging lawa dahil sa baha habang hanggang baywang naman ang taas ng tubig sa Umingan. Naranasan din ang pagbaha sa Etiaga, Isabela matapos ang pag-apaw ng mga ilog sa Anafunan Bridge habang may naitala namang landslide sa San Agustin. Samantala sa Visayas region, nasira naman ang 4 na kabahayan dyan sa Iloilo dahil sa landslide at higit 20 residente naman ang inilikas matapos ang mga insidente. Nagkaroon din ng pagbaha sa ilang bahagi ng Mindanao tulad ng Maguindanao del Sur kung saan nalubog ang mga pananim na mga bigas at gulay. Pasada Balita. Samantala, ipinasasabpina ng Senate Blue Ribbon Committee si dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil sa kabiguang dumalo sa ika-4 na pagdinig ng Senado kaugnay sa mga sinasabing anomalya sa flood control projects. Sabay nito, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na tinanggap na niya ang resignation ni Cabral. Gayunman, nit ni Senator Rodante Marcoleta na hindi sapat ang resignation ni Cabral at kailangan pa rin itong dumalo sa pagdinig dahil maraming bagay ang dapat nitong linawin, partikular ang paglalako niya ng insertions sa budget ng DPWH. Pinatigan naman ito ni Senator Panfilo Ping Lacson, mismong chairman ng Blue Ribbon Committee, kaya't inaprubahan ang pag-i-issue ng subpoena laban sa dating opisyal ng DPWH. Pasada Balita. Tinanggap na ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang courtesy resignation ni Undersecretary Maria Catalina Cabral na nasa sangkot sa issue ng early insertions sa 2026 DPWH budget. Ito naman ang kinumpirma ng kalihim sa budget briefing ng Committee on Appropriations matapos usisain ni Negros Occidental Representative Jeffrey Ferrer ang issue ng katiwalian sa pinamumunuang kagawaran at ang bawas budget sa mga distrito. Ayon kay Secretary Dizon, hiniling mismo ni Yusek Cabral na tanggapin na ng kalihim ang kanyang courtesy resignation. Bagamat tinanggap na ang pagbibitiw ni Cabral, nilinaw ni Secretary Dizon na kailangang managot ang isang opisyal na nagbitiw na sa pwesto. Kaugnay nito, nagsumite na rin si Secretary Dizon ng mga pangalang maaring pumalit sa resigned official. Pasada Balita. Maharap naman sa kasong graft and corruption ang mga dating opisyal ng Bulacan 1st District Engineering Office ng Department of Public Works and Highways. Ito ayon sa Commission on Audit matapos nitong isumite sa Ombudsman ang resulta
ng kanilang investigasyon sa 4 na tinatawag na Ghost Flood Control Projects sa nasabing lalawigan. May kabuuang halagang halos 400 milyong piso. Base sa fraud audit findings ng COA, napag-alamang kabilang ang mga nasabing ghost project. Kabilang sa mga naturang ghost project ang control structure ng Angat River, sipat section sa Plaridel, Bulacan ng Wawaw Builders na may halagang halos 93 million pesos. Tama rin ang 3 proyektong hawak naman ng 2 construction firms na Top Notch Catalyst Builders Incorporated at One Frame Construction Incorporated na may kabuong halaga na halos 300 milyong piso. Ito kabilang sa mga binanggit ng COA sa kanilang fraud audit report sa Ombudsman, sina dating District Engineer Henry Alcantara at dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Pasada Balita. Umamin si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara na nakatanggap siya ng 2 luxury vehicles at isang high-end na relo sa kanyang mga kasamahan sa Bulacan 1st District Engineering Office. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, inihayag ni Engineer Alcantara na isang GMC car na halos 10 milyong piso ang halaga at isang Land Cruiser 300 o 300 ang ibinigay sa kanya ng mga kasamahan bilang birthday gift. Gayunman, sinabi ng dating opisyal ng DPWH na isinuuli niya ang mga sasakyan. Nang pumutok ang kontrobersya sa maanimalyang flood control projects. Tatanong dito, kailan daw ba birthday mo, engineer? Anya, hindi niya kailangan ang mga naturang regalo. Dahil? Kung galing daw sa pera mula sa mga nasabing proyekto. Samantala, kinontra naman ang kanyang dating assistant district engineer na si Bryce Hernandez ang pahayag ni Alcantara. Iginiit ni Hernandez na hindi ito mga regalo, kundi direktang hiningi ni Alcantara. Anya, mismong Patek Philippe watch na may halagang mahigit mahigit 5 milyong piso ang ipinabili pa ng kanilang superior. Kaugnay nito, nagpahayag ng pagkadismaya ang mga senador na anilay nagpapakita ng napakalalim anilang korupsyon sa loob ng DPWH. Pasada Balita. Sabi alam ko ang Napapalunok na lang ako, yung partner GMC, John. sa ibang bansa, mga Hollywood actor ang gumagamit ng mga tatak na yan. Tapos ano pa yung isa? LC, Cruiser. Land Cruiser, Oo, 300. depende pa yan kung saang bansa galing. Kasi ang alam ko, may mga Dubai release or US release ang pinagsasabi ang pinagbumulan ng mga ganyan. Pero just the same, a Land Cruiser is milyong pisong halaga niyan. Grabe. At yung relo. Yung relo, Diba? 5 million. 5 milyong piso. Kaya nga napapalunok ako. Grabe. Teka Ako muna. walang relo. Oo. Diba, ang tanong, Ay, banggit nako, ng bakit ilang ganun? opisyal, regalo. Oo, regalo. birthday. Kaya nga tinatanong ko kung kailan yung birthday Correct. niya Kung Pangalawa, ilang araw lang yun bago pumutok tong Isinuli kontrobersya. niya dahil posibleng galing ang perang pinambili sa Maanomalyang flood maanomalyang control proyekto. projects. Teka muna, Ano ba ang yan? tanong, saan galing nga yung budget na pinambili ng mga ganitong uri ng Kung kukwentahin mo, luxury? partner John, magkano yun? Mahina 5 sa million. 20 Oo, 20 diba? million 20 million. Diba? Birthday gift Kaya nga. Taray. Birthday pa lang yun Birthday pa lang Diba? yan. Teka muna, parang ang sabi tuloy ng mga senador, sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Oo, kasi sabi ni Yung Engineer nagbigay Bryce, ba o oo, yung binigyan? hiningi niya Oo. Pero Diba? kahit anong paman, binigay, isinole, hiningi, ang bottom line is, saan galing yung pera? Dami nilang Diba? pera, no? Kasi isipin nyo magkano ang sweldo nitong mga ito kung ikukumpara sa luho na meron sila. Right. Oo. Yung Bryce nga, di ba, sabi niya, yung nakalambo, di ba? Sabi niya, pinagtulungan nilang mag-asawa na makabili ng ganitong sasakyan para sa negosyo. Uy. Diba? Oo. Ito kaya, hindi kaya ginamit sa Grab ito? Yung GMC at saka yung Land Cruiser? Ginamit Grabe, din sa Grab no? to. Oo. Di ba? Ang nakapagtataka lang, habang nakapansin na higher ups ninyo,
ganitong klase ng pamumuhay ng isang district engineer at Yes. isang assistant district engineer. Mm-mm. Asan ang sekretary nyo? Asan yung Hindi na regional? monitor. Wala Asan yung- silang meeting, no? Asan yung regional director ninyo? Kasi ano yan laderize yan di ba? Siyempre, oo. Kung halimbawa, nasa Bulacan ka lang, asan yung provincial Regional pa. director? Di ba may Tapos regional pa? bago Oo. makarating ng Ah, national. National. Di ba? Right. Oo. Unless, yun yung ginagamit. Unless, meron din si boss. Ba? Unless, Unless- tinatago nyo? Correct. Alam nga naman Pwede ba naman pupunta ito? sa meeting at papasok ng opisina, naka-tricycle yan. Yun ang sasabihin ko. Diba? tricycle. O kaya nakahabal-habal. Oo. Kasi probinsya Tama. O kaya nakamotorsiklo. Hello? Grabe, ah. Nakamamahaling relo ka, magta-tricycle ka. Mga Hello? taga-Bulacan dyan, Kaya ah. nga, sabi nung ilang netizen tsaka ilang mga galit na galit sa korupsyon huwag nyo kaming gawing ob-ob. Huwag nyong gawing Tangi A ang taong bayan. Yun. Booking na Nakita na. Kitang-kita. Diba? Oo. At saka ang hinihingi ng mamamayan, ng netizen, may managot. Yun. Hindi lang itong mga quote-unquote nagpakasasang mga opisyal ng DPWH. Dapat pati yung mga tumanggap. Lahat yan. Lahat ng Lahat, kasabwat. diba? Basta meron kang papel. Correct. Kay- May resibot na oo, patunayang ayan, tama. naulingan ka sa Correct. kusina. Dapat Managot ka. kasuhan. Sabi nga ni Secretary Vince Dizon, di ba? Ultimo kaapu-apuhan yan na makikinabang o nakikinabang ngayon sa Dapat. mga nakaw na perang yan, na pondong yan, na pera ng bayan, Correct. mananagot. So, babawiin yan. Ngayon, Dapat. lang na bawiin. Ang tanong ko naman, pag binawi or nabawi na ng pamahalaan, saan mapupunta? Dapat sa taong bayan naman. Di ba? Baka mamaya yung pagkaka-recover, sa kabilang Magkaroon ng bulsa problema. naman mapunta. Di ba? Pero ang sa akin lang ako naaawa ako dun sa mga anak at kamag-anak nitong mga nasasangkot na to na wala namang kinalaman. Kasi may mga tao kasi na, halimbawa, meron siyang napagkakitaan. Hindi naman I-share, niya ino-open bibigay. lahat yan Oo, Diba? tama. Halimbawa, for example, tayo, ano ba gusto mo? Magnanay o magtatay? Magkapatid. Magkapatid na lang. O, di ba? Pag-share Kumita mo. tayo. Oo. Saan man natin kinuha yon? Saan man galing? I-share natin sa pamilya natin or kamag-anak natin. Of course, number one yun di ba? Sa'yo na lang kung Oo. Unless sasabihin mo madamot kung saan ka. galing. Unless, makasarili ka. Oo, tama. Pero kung walang kinalaman yung pamilya mo at mga mahal sa buhay mo, sa pinanggalingan mo, lalo na kung illegal yan, I guess hindi sila dapat parusahan. Oo naman. Ang gusto kong madamay dyan, yung nagfa-flaunt. Yun, Alam mo yun? oo. Yung alam naman nila na itong mga magulang nila nasa illegal, Oo. tapos parang ipinagmamalaki pang, Parang hindi na rin, look at my oo. watch. Oo, yung bag Parang and mga ganon. travels, Diba? no? So, parang hindi na rin nila itatanong o Correct. tatanungin yung mga magulang nila kung bakit ganito kalaking halaga ang ibinibigay mo sa akin. Or, pag isang hingi ko sa'yo, nandyan na Binibigay agad. mo. Kahit hindi ka manghingi, Yung ito na. Only ATM, di Ay, ba? wow, Narinig mo yun? oo, Tapos Only yung ATM. isang kainan sa isang luxury hotel na halos Magkano? 800,000 pesos. May hulaan pa dun nga, Diba? kung magkano ba Parang nadismaya pa yung isa. Ay, ito ang lang." liit ng hula ko. Sabi niya gano'n. Tapos ito ang nakaano pa dyan. Kung ikay nakakagigil nakapag-aral at may sarili ka ng pag-iisip Yes. at nakikita mo yung mga magulang mo na ganito ang trabaho at higit ang ibinibigay sa'yo, pwede ka namang magtanong. Ngayon, pag nalaman mong mukhang medyo tagilid ang Alanganin, o ayan. alanganin yung resulta Yes. sa ginagawang pagsisikap ng mga magulang mo, siguro it's high time na magsalita ka. Kasi kung hindi, parang kasabot ka na rin. Nang lalabas. oo. Diba? So yung sasabihin mong, ayoko na nitong bag. Iba na lang. Oo, kasi parang mura Ay. kumpara kay sis. Ay, Di ba? taray, no? At meron ka bang nakita sa social media kung totoo yun? Yung alahas, Oo. $1 Ay, di ko million napansin yun. ang halaga. Uy, grabe. Hindi milyong piso, Hindi $1 million pesos. Isang piraso lang yun, ha? Sing-sing yata yun. Wow. Diba? Kung totoo yun, ha? Wow, nakakagigil Diba? kayo. Nakakagigil, Hindi mo masasabi ang ako, hindi ako magsasabing sana all. Ha? Sana Hindi, kasi all. may balik naman yan. Totoo May balik naman yan, yan. lalo na kung hindi naman sa tama ng galing. Yes. Di ba? Pero ako naman, kung naman masisi yung isang kasama natin sa hanap buhay na meron siyang birthday wish. Pero anyway, kanya-kanya tayo Di ba? Ano yan? Yung ano, uy,
Yung birthday wish niya, no? Sino ba yan? Si, ano? Natin banggitin sa kasama banggitin natin ko sa sana eh. hanap Oo. buhay. Sana sabi niya, ang birthday wish ko, lahat ng ganito, pumanaw na. Para Lahat ng mga madagdag- korap, Oo, no? di ba? Masakit lang isipin, pero kasi ganun eh. Yes. Hindi mo na mapigilan yung ngit-ngit, yung Galit. puot. Actually, hindi lang galit, Galit. puot na eh. Mas Oo. malalim na sa galit yung, Correct. lalo na nung Lahat na nakikita ng nila negative. na, Dismayado. oo. Tapos makikita mo gigil. na mukhang ang nadidiin lamang itong iilan. Iilan lang totoo. Actually, oo, di ba? Oh, Sa nakafocus- contractors lang eh. Oo, nakafocus lang tayo sa iilan Diba? eh. Ang dami niyan. Ilang At, contractors lang yung nababanggit eh. at may mga mas matataas sa kanila. Yun. Diba? Kasi hindi makakapasok sa gobyerno yan kung wala nag-lead. Tama. Di ba? Tsaka Ako walang nga sabwat. sabi nga nila huwag naman tayo. Hindi naman kami pinanganak kahapon. Di ba? Huwag kami. At sabi nga ni Kuyang Jun Losada, nagbigay siya ng insight niya dyan eh. Uy, kasama yung Oo. grupo nila, Sir Jun Lozada, sa Sasama Sunday. sa linggo. Oo. Ang sabi niya, paulit-ulit na lang na nangyayari. Yun, ang Diba? masakit. Ang Paulit-ulit. sama ng loob niya, siya na nagbunyag, siya na nag-whistleblower at nagpakita ng mga resibo noong Mga panahon ebidensya. na yon, Yes. siya ang nakulong at naparusahan. Habang yung mga may tuturing na magkakasabwat at yung mga may tuturing na pinakautak o mastermind, hanggang ngayon nakalalaya. Nakakalayan. At posibleng kasama sa panibagong kabalbalan na ito. Ay, nako. At huwag mo rin kakalimutan ating Juday, Yes. ang Napoles case. Nagmukhang, sabi nga ni Senator Erwin Tulfo, nagmukhang litsong manok sa Wala. nangyayari Maliit ngayon. lang. Dahil Oo. litsong baka ang dating Oo. nung korupsyon ngayon. Na hindi lang ilang tao ang naapektuhan. Buong bansa dahil flood control ang pinag-uusapan. At ang bagulan, hindi mo yan Nature yan eh. Yes. Di ba? Hindi mo Nature yan eh. makikita agad yan. Mapapagandaan. Samantalang Diba? nung PDAPS kami, nagulat tayo dahil mga sementadong area, nilagyan ng pondo para sa pagtatanim. Oo. Nagulat na tayo nun eh. Tayo. Ngayon, mas matindi pala. Ang daming multo. Mm-mm. At As all in. over the nation, the country. Grabe. No? Ay. Lalim. Ay, engineer! Ha? Nang hindi matatapos to kung hindi namin pipigilan ni ating Juday. So, breaker tayo, engineer. Oras mo na sa Udya. 46 at kalahati minuto na po makalipas sa ika-6 ng umaga. Issue pa rin ang mga proyekto ng DPWH na nindigan ang DPWH Bulacan 3rd District Engineering Office na walang ghost project sa bayan ng San Miguel, Bulacan. Tugon ito sa ulat na may nawawalang dike or dike na proyekto ng Global Create Builders na kabilang sa mga kinukwestiyong kontraktor ng mga flood control project. Inman, ginit ni DPWH Bulacan 3rd District Engineer Edgardo Pingol na inilipat lamang ng ibang lugar ang dalawang ginagawang dike sa San Miguel River sa Barangay San Juan. Aga-ari ni Candabio, Pampanga Mayor Rene Maglangke ang Global Quit na kabilang sa mga pinangalanan ni Senator Ping Lacson na may-ari rin ng MBB Global Properties Incorporated na nakakakuha ng 2.1 billion peso flood control project sa Bulacan. Ang inilipat na dike, proyekto ni dating Bulacan 3rd District Representative Lorna Silverio na sinasabing kaibigan ni Mayor Maglangke. Pasada Balita. Samantala, sinabihan umano ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez si Sally Santos ng SYMS Construction Trading na huwag munang magsalita sa pagdinig ng Senado at pinangakuan pang tutulungan ito at bibigyan ng abogado. Ayon kay Santos, ipinakausap ni Hernandez na ituro o sabihin na kay dating District Engineer Henry Alcantara ibinigay ang perang para sana sa flood control projects at napupunta kina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at Congressman Zaldico. Dagdag pa ng contractor, natatakot siya dahil may mga sasakyan na umaaligid sa kanilang bahay at halos hindi na anya siya makatulog. Kasabay nito humingi ng proteksyon itong si Santos na ipinagkaloob naman ng Senate Blue Ribbon Committee. Samantala, pagkatapos ng pagdinig, dinala muna sa Senate Clinic itong si Santos dahil sumama ang pakiramdam nito. Si Santos po ang sinasabing kontratista na nagpapahiram ng lisensya kaya nabibigyan siya ng proyekto kung saan 3% lang ang napupunta sa kanya at ang natitira sa pondo para sa flood control projects
ay napupunta kina Hernandez. Pasada Balita. Hindi po ako magtataka with your indulgence sa ating Juday, mga Yes. kabalitan, kung sa mga susunod na pagkakataon, mga susunod na araw, magkaroon po ng shortage sa wheelchair, sa neck brace, at magkaroon po ng pagpupuno sa mga private room sa mga hospital. Ayun, oo. Pati yung ginagamit sa sa oxygen, no? Yung mga Ganong tube, equipment. no? Oo. Oo. Kasi kadalasan, kung di man lagi, pagka ganyan nagkakaipitan na, marami nagkakasakit. Diba? Totoo. Tapos yung iba, sa kabila ng health reasons, medical reasons, nagagawa pang makapag-abroad. Oh, sino yan? Sino yan? Sino yan? Marami sila, di ba? Di ba yung isa nga hinarang sa airport kahit nako. naka-wheelchair tsaka naka-neck brace na. Gusto pa mag-abroad, di ba? Anyway, Ano magpapagamot? daanan na lang Siyempre, may natin sa sakit na tawa. eh. Dahil pagka hindi, malamang mag-collab tayo dito sa Naman. sama ng loob, di ba? Dahil sa tindi ng mga nababalitaan natin at ibinabalita natin sa ating mga kababayan. Ang kaugnay pa ring balita, nagbabala ang DPWH laban sa mga peking tawag sa telepono kung saan ginagamit ang pangalan ng kanilang mga opisyal. Ayon sa DPWH Human Resource and Administrative Service, isang bogus caller gamit ang numerong 0968-514-4264. Parang Aninong number ba yan? cellphone number ko ba yun? Ang nagpakilala bilang si DPWH Central Office Director Vanessa Villanueva. Humihingi niya ng pera ang impostor para makadalo sa pulong kasama si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Aba, paglilinaw ng DPWH, hindi kailanman tumawag o nag-utos si Director Villanueva ng anumang paniningil at wala ring nakatakdang pulong ang kalihim. Dahil dito ipinaalala ng DPWH na huwag tangkilikin o sagutin at agad ipaalam sa mga otoridad ang ganitong uri ng mga panlilinlang. Pasada Balita. Pinahaharap na si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure. Kinumpirma ito ni Senate President Vicente Soto III kasabay ng pagsasabing natanggap na niya ang subpoena duces tecum at subpoena testificandum laban kay Hernandez. Sinabi ni Senate President Soto na bibigyan niya ng otoridad ang Senate Sergeant at Arms para dalhin si Hernandez sa ICI upang umarap sa investigasyon. Dahil dito pinayuhan ng leader ng Senado si Hernandez na sabihin na ang totoo. Dahil iba ang investigasyon ng ICI kumpara sa investigasyon ng Senado na in aid of legislation. For the information of Mr. Hernandez and for the public, I just received moments ago a subpoena duces tecum for you, for your records and your subpoena testificandum from the independent commission. You are set to testify to them. So I suggest you collect your thoughts, tell the truth, because the independent commission is a different story from in aid of legislation that we are doing here. I already received the notice, and I will write an authority for the Sergeant at Arms to bring you to the Independent Commission inquiry. Yan po ang tinig ni Senate President Vicente Soto III. Pasada Balita. Inimula na ng Independent Commission for Infrastructure ang kanilang trabaho matapos i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kompletong komposisyon nito. Una sa agenda ng ICI ang pagbuo ng kanilang structural organization bilang unang hakbang sa opisyal na pagsisimula ng kanilang trabaho. Pinisita na rin ng ICI ang kanilang bagong tanggapan bilang bahagi ng pagsasaayos ng organisasyon. Pinangunahan nito ni retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. ang unang pulong ICI sa Department of Public Works and Highways Main Office kasunod ng ulat na sangkot ang ilang engineer ng ahensya sa mga sinasabing maanumalyang flood control project. Kasama rin sa seremonya sina dating Public Works and Highways Secretary Rogelio Babe Singson at SGV and Company Country Managing Partner Rosana Fajardo bilang mga miyembro ng itinayong ICI.
Pasada Balita. Sinimula ng inspeksyonin ng Independent Commission for Infrastructure ang ilang questionableng flood control projects ng Department of Public Works and Highways sa Quezon City. Unang pinuntahan ng ICI kasama si Quezon City Mayor Joy Belmonte ang retaining wall na itinayo sa isa pang tapos ng retaining wall sa Culiat Creek na nagkakahalaga ng 141 million pesos kada segment. Sunod namang pinuntahan ng komisyon ng pumping station na nagkakahalaga ng 95 million pesos na itinayo sa Matalahib Creek. Subalit nasa first phase pa lamang ito at hindi pa naikakabit ang aktual na pumping station. Maliban dito, in-inspection din nila ang 48 o ng team nitong ICI at ni Mayor Joy Belmonte ang 48 million pesos na drainage rehabilitation project sa Barangay Tatalon na hindi naman naayos ayon na rin sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Samantala, tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon na kanilang i-cross-check sa kanilang record ang mga datos na nakalap ng Quezon City government. Pasada Balita. Wala ko lang tuloy naalala yung inimbentong tawag ng isa sa mga ating kasamaan sa hanap buhay sa DPWH, Ma'am Juday. Ang banggit niya, Department of Public Works and Highways. Diba? Sakto. Diba? Worst eh. Oo Diba? nga. Lumalabas yan, di ba? Parang ganun ang nangyari. Anyway, Matindi. sisiyasatin na rin at iimbestigahan ng DPWH ang iba pang asset ng mga opisyal nito at 6 na kontratista na sangkot sa ghost at palpak na flood control project sa Bulacan pa rin. Hiniling mismo ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa naturang opisina kabilang ang Land Transportation Authority, Land Transportation Office, Civil Aviation Authority of the Philippines at Maritime Industry Authority o Marina para sa listahan ng mga land property, motor vehicles, water vessels at aircraft sa ilalim ng pangalan ng 26 dati at kasalukuyang empleyado at kontraktor ng DPWH na kinasuhan sa Ombudsman. Ayon sa kalihim, inisyuhan na rin ng Anti-Money Laundering Council ng freeze order ang mga financial asset ng mga nasabing individual. Anya, ang preemptive action na kanilang ginawa kinakailangan upang mapangalagaan ang mga asset mula sa pagkakadispose, matiyak na nagpapatuloy ang pagsisikap ng pamahalaan laban sa katiwalian. Pasada Balita. Tapos po ang mga naglalakihang balita, break tayo ha. At kumuha naman tayo at antabayanan po ang napakagandang mensahe naman mula sa aming nag-iisang boss, the Edgar A. Cabangon. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Nagpapalaganap ng tamang balita at tamang paglilingkod sa Metro and Mega Manila at buong bansa. Ito ang News and Information Station ng Aliw Broadcasting Corporation. Ito po ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong Pasko hanggang dumating ang 2026. Proud member of ALC Group of Companies. Ang A-Code to Live and Share mula po sa aming nag-iisang chairman, Boss D. Edgar A. Cabangon. In life, if you are intelligent, you are admired. If you are wealthy, you are envied. If you are powerful, you are feared. But if you are blessed with a good heart, you are remembered. It's nice to keep your feet on the ground no matter how high you'll become. And after all, it's not about the wealth you gained, but the legacy in life behind those people you've touched. Think good, thank God, thank God. TGIF and have a relaxing weekend and God bless you.
po ang napapanahon napakagandang A Code to Live and Share mula po sa aming nag-iisang chairman, Boss D. Edward A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tampalang John Evanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Narito ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Biyernes, ika-19 sa buwan ng Setyembre 2025. Pasada Balita. Bagyong Nando maaaring maging super typhoon, mahigit 13,000 pamilya apektado ng nagdaang bagyong Mirasol. Pasada Balita. Senate Blue Ribbon Committee ipinakontem ang ilang contractor dating opisyal ng DPWH. Pasada Balita. Igo doon sa liderato ng Senado at Kamara, may pagkakaiba ayon mismo sa isang political analyst. Pasada Balita. Higit 30,000 katao inaasahang dadalo sa mga kilos protesta sa Luneta at sa EDSA sa darating na araw ng Linggo. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, Monetary Board hindi na magpapatupad ng malalaking adjustment sa regulasyon. Pasada Balita. Sa ibayong dagat, Lebanese Prime Minister Nawaf Salam nanawagan sa international community para tumugon ng Israel sa ceasefire agreement. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Alas Pilipinas, bigong makuha ang panalo kontra Iran sa 2025 FIVB Men's Volleyball World Championship. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, mga benepisyo ng ubas ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, dalawang artistang napapagkamalang kami, Julia Barreto at Gerald Anderson, hiwalay na nga ba? Tampalang John Evanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nilinaw mismo ni House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos na wala pang mangyayaring balasahan sa mga leader at mga committee chairmanship sa Kamara. Kasunod na rin ito ng pagkakahalal kay Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III bilang bagong House Speaker. Ayon kay Representative Marcos, nasa gitna pa ng paghimay ng panukalang 2026 National Budget ang Kamara, kailangan maipasa ang mga pinakaimportanteng panukalang batas. Para sa kongresista, masyadong disruptive o nakagagambala kung magpapatupad ngayon ng balasahan dahil hindi rin anya kakayanin ng nasabing hakbang kung isasabay ito sa pagsisimula ng mismong deliberasyon sa plenaryo ng Kamara sa susunod na linggo. Iniwala rin ng presidential son, posibleng puyatan na naman ang mangyayari dahil pipilitin nilang matapos ang deliberasyon sa loob lamang ng 3 linggo. Init pa ni Congressman Marcos na wala munang committee hearings habang may plenary debates para sa panukalang pondo para sa susunod na taon. Pasada Balita. Wala raw sasantuhin ang bagong talagang House Speaker na si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III kung mapapatunayang guilty at tiwali ang sinumang miyembro ng Kamara. Ginawa ng leader ng House of Representatives ang pahayag sa gitna ng kanyang talumpati matapos ideklara bilang bagong Speaker of the House. Ayon kay
Speaker D, hindi niya pagtatakpan ang mga tiwaling opisyal sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kanya ring haharapin niya ang mga isyu ng institusyon na may kinalaman sa umano'y insertion sa budget ng mga proyekto ng gobyerno, partikular ang flood control at pang-infrastruktura. Bigyan din ng House Chief na hindi niya hahayaang magamit ang Kamara para sa pansariling interes ng sinuman. Bunsod nito, nakiusap sa publiko si Speaker D na bigyan sila ng pagkakataon para ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang hanay tungo sa layuning isulong ang bagong Pilipinas. Pasada Balita. Pinulong na ni bagong House Speaker Faustino Bogie III ang lahat ng political party at hiniling ang kooperasyon ng mga ito upang muling maibangon ang mababang kapulungan ng Kongreso. Ayon kay House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin, nilatag sa kanila ni Speaker D ang mga plataporma nito kung saan kabilang sa kanilang napag-usapan ang pagpapaabot ng suporta at koordinasyon sa Independent Commission for Infrastructure na tututok at mag-iimbestiga sa manumalyang flood control projects. Kanya nilinaw sa kanila ni Speaker D na hindi naman ito pinangarap na maging leader ng Kamara kaya't humihingi ito ng suporta sa kanyang mga kasamahan. Tarinanya sa mga unang naging hakbang ng leader ng Kamara ang ibigay sa kanila ang kanyang personal number upang ipakita na bukas ang kanyang tanggapan at maaari silang direktang lumapit sa kanya. Dagdag pa ni Congresswoman Garin, bukas din si Speaker D sa mga suwestyon at iba pang tulong mula sa mga kongresista, lalo na pagdating sa usapin ng pagpuksa sa korupsyon upang matigil na at hindi na maulit pa ang issue ng katiwalian. Pasada Balita. Sa pagkakataon pong ito, mga kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap ang mismong House Senior Deputy Majority Leader sa katauhan po ni Congressman Lawrence Defensor. Congressman Defensor, good morning po. Johnny Bañez, Judith Estrada Larino, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Kong. Magandang umaga, John and Judith. Lalo na sa umaga. Good morning, Kong. Good morning, Kong. Unang-una sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na muli po kayong makausap kaugnay sa ikangay mainit-init pa na issue ng palitan ng liderato ng mababang kapulungan. Congressman Defensor, nabanggit na ilan sa mga pangalan na lumutang bago ang pagkakapili kay Congressman Faustino Bogie III ay mga hindi na rin naman po bagito. Kumbaga, veterano na rin po sa larangan ng politika at maging sa pagiging congressman. So sa inyo pong pagkakaalam, ano po ang pinaka naging basihan para inominate at tuluyan ninyo pong piliin si Congressman Bogie D bilang bagong speaker ng Kamara? Kong. Tama yun, John. Iba't ibang pangalan ang lumabas. Ngunit dahil gusto ng Kamara de Representante ng pagbabago, lalo na para mabawi namin ang integridad at reputasyon ng House, pumili ang mga miyembro at partido ng isang deputy speaker na walang kinalaman sa 2025 budget at walang kinalaman sa flood control issue ngayong 20th Congress. Kaya si Speaker Bogie D ang napilian at mabuti din he has his own quiet brand of leadership as a deputy speaker. Mm-hmm. Binabanggit ba, tama ba, correct me if I'm wrong, Congressman Defensor, na after manominate si Congressman Bogie D, wala nang iba pang ininominate para bago nagkaroon ng botohan? Tama po ba, Kong? Tama yun, John. Walang ibang ninominate, walang ibang nagpakita ng interest na maging speaker ng House of Representatives. Walang nagpakita ng interest? Tama po yung pagkakadinig namin, Kong? Meron, pero sa actual na nomination at eleksyon, walang ibang tumayo, walang ibang may ninominate. Kaya natutuwa kami na maganda ang consensus ng mayorya. Kaya iisa lang ang nominated at isa lang ang nahalal bilang Speaker of the House of Representatives. Opo. Dahil yung ibang interesado na mga pangalan noon na sinasabi natin, tulad ni Congressman Albi Benitez, ang sinasabi din si Congressman Toby Chanco, ay sumama at bumoto kay newly elected Speaker Bogie D. Mm-hmm. Right. So, tama rin po ba yung info na nakakalap namin at lumalabas na rin sa ibang mga platform na
Nagkaroon ng pagkakabanggit or pagkakataon sina Congressman Albi Benitez at Toby Chanco na kumbagay ipursige ang pagiging susunod na House Speaker, pero ang problema, hindi po sila nagkaroon ng sapat na numero. Can you confirm this, Congressman Defensor? Naririnig ko lang yung intensyon na yon, pero sa pagkakaalam ko, si Congressman Toby Chanco, sa simula't-simula pa lang, hindi nagparamdam sa akin na gusto niya maging House Speaker. Gusto niya lang mapursige itong investigasyon sa 2025 budget, sa flood control. Si Congressman Albi Benitez, totoo yun. May kumakalat talagang balitang interesado siya. And I just cannot confirm it from him. Pero merong mga kaibigan, si Congressman Albi Benitez, na gusto sana siya. Pero sabi ko nga, pagdating sa nomination, ay nagdesisyon na rin silang sumama kay Speaker-elect Bogie D. Kong, good morning. Si Judith Estrada Larino po. Yes, Judith. May singit ko lang kasi hindi nabanggit ni partner John dun sa mga lumutang pero sabi nyo nga nung actual na botohan talagang si Congressman Bogie D lang talaga for House Speakership, no? Si Congressman Cavite, Kiko Barzaga, Kong, kamusta yun? Kasi di ba may mga post siya na Icha-challenge siya. Gusto may niyang kwento pa nga na yes. pumasok mismo sa Hindi kwarto pinapasok. Hindi, yung bagay yun. Pumasok una, mismo sa kay kwarto ni Congressman Sandro. Congressman Sandro Marcos para sabihin, tatakbo ako bilang bagong speaker. At supportan kailangan siya. ko ang suporta ninyo. Ano pong nangyari doon? Mabuti na yung na nandun siya mismo sa session ng eleksyon at wala naman akong narinig na kahit ano mula kay Congressman Barzaga. Mabuti na yon at nag-participate siya at nakita niyang may proseso. At nag-abstain siya. Hanggang doon na lang ang masasabi ko dahil hindi naman malalim ang aming usapan at ugnayan. To quote po yung isa sa mga naging panayam sa inyo after the speakership change, ang binabanggit nyo po, pinili nyo ang isang deputy speaker na hindi involved sa 2025 budget at hindi nasangkot sa flood control anomaly. With your indulgence, Congressman Defensor, may isa pang pangalan dito na bukod sa hindi kasama sa 2025 budget at mukhang hindi rin lumutang ang pangalan sa flood control anomaly. At isa ring veterano, si Antipolo Representative at Deputy Speaker Ronaldo Puno. Ano pong nangyari sa kanya, Kong? Aktibo si Congressman Ronnie Puno sa National Unity Party at hindi siya nagpahayag na siya ay interesado maging speaker. Sa aming usapan ay hindi rin naman siya lumutang bilang isang contender sa mga party leaders ng Kongreso. Ngunit as a party mate, I am glad that Congressman Ronnie Puno will continue to be our party leader and party chairman in the National Unity Party. Mabuti yon at may veteran experience at matatag ang paninindigan. Kaya mabuting kasama pa rin siya sa leadership ng House of Representatives. Kayo naman po, personally, kasi Senior Deputy Majority Leader at hindi na rin naman po kayo bagito sa Kamara, Congressman Defensor, wala po bang kumalabit sa inyo para sabihin, Kong, ikaw na, susuportahan ka namin. Kong. John, mabuti na lang wala at wala akong balak maging speaker. Maraming problema ang isang speaker ng Kamara de Representante. Kasama niyo ako na maninigurado na lang na may pagbabago at mapalitan na itong imahen ng ating Kamara. May dala kaming pagbabago. We needed this change in the House of Representatives after this anomalous flood control project. Dahil kawawa din ang ibang mga membro ng Kongreso na hindi naman involved at walang kinalaman. The billions of pesos in insertions does not mean that everyone was involved. Karamihan dito, dala-dala lang ng BICAM at ang mga tinasok nila, hindi rin naman alam ng ibang mga miyembro ng Kongreso. So dapat magbago ito. The budget process must be more transparent. The BICAM must be more transparent at dapat matuto na ang mga politikong mga korap. Dapat ang mga taga-DPWH na korap at kontraktor na korap, dapat may makasuhan at dapat may makulong dahil dito sa anomalous flood control project in the billions of pesos.
Ako confirm niyo po ba, Congressman Defensor, na talagang marami kang totoong kaibigan dahil hindi ka itinulak para maging susunod na speaker ng Kamara? Tama po ba, Kong? Totoo yun. Siguro maraming nagmamahal sa akin at hindi ako sinalang sa ganyang problema. Ayaw kang pahirapan, Kong. No? Ayaw kang pahirapan. So yun, pag nasa taas ka, siguradong nasasangkot ka sa anomalya. Kaya mabuti nang maglingkod tayo sa mga Ilonggo dito sa Iloilo at maging mahusay na halimbawa na lang bilang isang miyembro ng Kamara. Alright. Total, nandiyan na po. Andiyan na, nakatindig na bilang bagong House Speaker si Congressman D. Ano po ang nakikita niyong ikangay kalidad at pagkatao niya na talagang masasabi nating tama ang inyong pagkakapili sa kanya, Kong? He has a very stable character and he is a good listener to the members of the House of Representatives. And we have learned to listen to the clamor of Filipinos against the House, against corruption. Sana lang ipagpatibay niya itong pagbabago sa House, sa pagbukas sa independent commission that we will cooperate fully and make sure that accountability will be found through this flood control anomaly. So isa yon, transparency in the budget and cooperation with the investigation of the independent commission. At binabanggit din po, paano po natin, hindi rin kasi natin maiwasan na may intriga na quote-unquote, pinalitan nyo lang yung tao pero hindi pa rin naman siya ang talagang totoong masusunod. Dahil may mga alingas-ngas for with your indulgence, Congressman Defensor, na dahil majority pa rin, kakampi o kaalyado ni dating Speaker Romualdez, hindi po natin maiwasang magtanong or magtaka ang mga kababayan natin na baka mamaya si dating Speaker Romualdez pa rin ang masunod dahil majority pa rin ng mga kongresista ay suportado siya. Hindi totoo yun, John. I believe in the independence of Speaker D. At isa yon sa rason kung bakit nag-iisa lang siyang pinili ng mayorya because he has our trust and confidence na maninindigan siya. And he has assured us that he will not protect the guilty even if some of them are his colleagues or his friends. Kung sa committee chairmanship, syempre nagpalit na ng bagong speaker. Kamusta po yung pagpapalit din ba o paano ba yan? Yung discarded dyan sa committee chairmanship po under the new House Speaker po. Judith, the passage of the budget is our first priority. Good. Saka na tayo mag-reassess ng House leadership positions and chairmanships. Hindi ito ang tamang panahon para magbago. Let's give it time for the members to perform first before we assess their performance in the House of Representatives. We need to pass the budget by the second week of October at yun ang una nating gagawin. Yun, oo. Kailangan muna yung budget bago yung pagpapalit no, ng mga chairmanship. Opo. Okay? Karagdagan lamang po katanungan, Congressman Defensor, with your indulgence. Alam naman po nating hindi ganun dali ang mamuno sa isang malaking grupo tulad ng Kongreso. At marami rin nagsasabi na mahirap baguhin or linisin ang isang bahay na nadumihan, quote-unquote. So, papaano nyo po ikangay matutulungan si Speaker Bogie D para tuluyang malinis ng husto ang Kongreso at may ibalik yung tiwala ng publiko sa inyo pong hanay, Kong? Alam mo, John, ang isang budget ay proposal ng Executive Department, ng Department Heads and the President. At may sarili silang programa to ensure that the National Development Program is achieved. Bagamat may karapatan ang Kamara na ayusin, i-amyendahan ang national budget, ang tiwaling pag-amyenda at pag-realign ng mga pondo ay malina. We will legislate and we will study the budget, but we will not realign it in such a way that the bicameral conference committee will abuse its power. We will simply look at the budget and ensure that it is what is best for the Filipino people. Yan muna ang disiplina na ipapakita ng House of Representatives pagdating sa pondo
na wala ng pag-aabuso tulad ng mga flood control at DPWH project. We will allow the departments to achieve their goals for the fiscal year 2026. At dahil para ito sa Pilipino, magpapakita ng disiplina ang mga miyembro ng Kongreso. John, pahabol ko na lang din, kung totoong galit ang mga Pilipino sa mga politikong magnanakaw, tandaan natin na resulta ito ng ating pagboto kada eleksyon. Sana mamulat ang mga Pilipino na wag na bumoto ng mga kurap. Kung ayaw ninyo sa mga politikong magnanakaw at bobo, kung ayaw ninyo sa Senado, kung ayaw ninyo sa Kongreso, sana bumoto tayo ng tama at pumili ng gusto kapag binibigyan tayo ng ganyang pagkakataon kada eleksyon. Right. Well said. At saka tuwing eleksyon na lang, lagi nating inaalala si Wisely na hanggang ngayon yata hindi pa natin nakikita, Congressman Defensor. Hindi pa tayo umaabot sa W. Vote lang tayo. Sa vote pa lang tayo, wala pa yung Wisely. Hanggang vote lang po tayo. Marami pang vote buying. Yun ang problema. Ay, nako. Matuto po tayo dahil ang pagboto ng tama para po sa atin ito, para ito sa ating mga pamilya, para hindi tayo galit sa gobyerno. Palitan natin yung mga taong hindi karapat-dapat nakaupo sa pwesto. Alright. That, very well said. Good luck po, Congressman Defensor. At kami po'y uunahan na namin kayo sa mga susunod na pagkakataon. Malamang abalahin namin kayo ulit for update sa mga nangyayari dyan sa mababang kapulungan, Congressman. Thank you so much, sir. Maraming salamat. Maraming salamat, John and Judith. At umabot sana tayo sa W ng vote. Thank you at mabuhay ang WI. Thank you so much, sir. Ingat po kayo. Ingat po. Yung po mga kabalitaktakan, si House Senior Deputy Majority Leader, Lawrence Defensor. Diba? Nakatulong tayo sa kanya na malaman na marami palang nagmamahal sa kanya. Bukas na bukas din yung mama na magsalita. At gusto nila talagang patunayan na hindi naman, meron talaga, pero hindi naman lahat. Kaya ang sinasabi niya, vote wisely. Nasa W pa lang hindi tayo. Pa nga daw hindi pa umabot sa W. Sabi mga vote pa lang. Vote pa lang tayo. Ay nako, mismo sa kanya nang galing yun, diba? Nakalimutan ko lang itanong Sorry hindi ko na kausap si Kuyang Google kung kaano-ano niya si Miriam Defensor Santiago. Pero from the Iloilo rin Oo so nga, feeling ko magkamag-anak. Text mo na lang mamaya si Kung. Baka may ibunyag pang iba. Alright, so talagang parang naalala ko tuloy. Walang ibang tumayo. Yun ang malinaw, no? Pero may mga lumutang na pangalan. Yung Kiko, di ba sinabi niya naman outright na talagang harap-harapan Oo, diba? Na tsaka doon sa mga post kakandidato niya, ako. diba? Oo. Ganyan. Kaya Pero, lang, tsaka in fairness naman kay Congressman Toby Chanco, nung mga lumulutang na yung issue na yan ng change sa leadership ng Kamara. Siya mismo nagsabi, wag na ako. Wag niyo na ako isama dyan, sabi niya. Tsaka si Congressman Albi Benitez naman, mukhang ganun din naman. Ang maganda lang, dahil nung nagkaroon ng iisang tinig, yung majority, para kay Congressman Bojidi, nagsumang-ayon naman itong dalawang lumutang na pangalan. Yes. And at the same, hindi ko lang natanong si Congressman Frasco, kung bumoto rin. Kasi ito sa mga... Sa Cebu yan ito yung isa sa mga lumutang at nagpalutang ng pangalan di ba? At saka ito si Congressman Ronald Puno o Ronaldo Puno. Anyway, marami pa tayong dapat malaman at dapat na alamin sa mga susunod na mga pagkakataon. Pero priority daw nila. Dapat. Partner John, yung budget muna. Kasi mahirap pag hindi nila naipasa on time yan, magkakaroon ng reenactment. Naku. Ayaw nila nung gano'n. Pag reenactment, andyan pa rin yung mga insertions before. Right. Kung tama ako. Na yun yung nabuking. Oo, na yun yung pilit nilang nililinis. Yeah. Yung iba naman, pilit na inililihis. Naisip ko yun. Oo nga, no? Naisip ko yun. Balas ka na talaga, no? Iba talaga pag gutom, tsaka gigil. Same. Engineer, ano ang pangalan? Gil John, ang pogi-pogi niyan. Tandaan mo yung pangalan. Iba-iba nga Kasi tinititigan niya ako, nawawala ako sa sarili ko Lalo niya pagkakatabi niya si Ken. Uy! Ken, miss you. Oras muna sa job. 26 na minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Sabang patuloy ng ating balitaan dito sa Pasada Balita, nagsumite ng counter affidavit sa Department of Justice ang socialite at dating aktres na si
Gretchen Barreto, kaugnay sa sinasabing pagkakadawit niya sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Iginit ang panig ni Barreto na purong haka-haka at walang matibay na ebidensya ang mga paratang kaya tumaasa sila na maibabasura lamang ang kaso. Samantala, hindi naman nakadalo ang business tycoon na si Charlie Atong Ang at tanging abogado lamang nito ang kumatawan para sa kanya. Kaugnay nito, nanindigan ng pamilya ng mga biktima na itutuloy ang kaso sa kabila ng mga ulat na ilang pagkakataong panunuhol sa kanila. Pasada Balita! Nagsampa ng kaso ang National Police Commission laban sa 7 pulis na sangkot sa sinasabing illegal na pagkulong sa ama ng isang binatilyong namatay dahil sa leptospirosis dahil sa paghahanap sa kanyang tatay. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairman at Executive Officer Rafael Calinisan, bilang sa mga inihaing kaso laban sa mga nasabing pulis ang grave misconduct, grave dishonesty, incompetence, oppression at conduct unbecoming of a police officer. Inman, hindi na pinangalanan ni Commissioner Calinisan ng mga naturang pulis na kinasuhan. Isinumite ng NAPOLCOM Inspection, Monitoring and Investigation Service ang mga kaso sa Legal Affairs Service na magtatakda ng hearing officer sa kaso at mag-i-issue ng summons sa mga respondent. Abatid na naaresto ang ama ng pumanaw na binatilyo nitong nakalipas na Hulyo dahil sa sinasabing pagnanakaw nito sa isang convenience store. Pasada Balita! Samantala, nako, ayan na, puspusan na po ang paghahandang ginagawa ng Aliw Broadcasting Corporation, of course. Yan po ay sa pangunguna ng DWIZ para po sa ikalawang Broadcast Media Congress ngayong taon. Kuha pa tayo ng iba pang mga detalye kaugnay nito. Diyan sila sa bahagi ng Kamanava area ngayon. Naroon po ang ating weather girl na si Gia Rafael. Gia, magandang umaga sa iyo. Good morning, Boss John and Madam Juday. Puspusa na nga po ang ginagawang paghahanda ng Aliw Broadcasting Corporation para sa ikalawang Broadcast Media Congress na gaganapin ngayong taon. Sa ngayon po, papunta pa lang po tayo sa SM Sangandaan, Caloocan. Doon po gaganapin o yung magiging venue ng ating event ngayong araw. Pero this time, mga estudyante naman mula sa City of Malabon University ang makakasama natin mula alas 10 po ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Naghahanda na rin po mga speakers natin na veterano sa larangan ng telebisyon, radyo at social media na maghahatid ng kanilang kaalaman sa mga estudyante pagdating sa industriya ng pamamahayag. Nandyan po ang ating Ronda Pilipinas host na si Dennis Antenor Jr., Balitang Bayan host Drew Nacino, Pocholo the Voice Master Gonzales at si Johan Abando, ang home radio music programmer. Syempre hindi rin po mawawala ang mga palaro at exciting games para sa mga estudyante. Sa ngayon, yan muna po ang aking latest update. Babalik ako mamaya para sa mga susunod pang mga kaganapan. Oo. Gia, may nagtatanong dito. Oo, mag-ingat kayo dyan, ha? Kamusta bang lagay ng panahon? Yes po. Kasi nandiyan kayo sa Kamanava area. Ngayon nga po, saktong pagtatanong nyo, itong dinadaanan namin, napansin ko, basa po yung daan. Mukhang kagagaling lang po sa Julan. Nga. Ingat kayo dyan. Pero may ilan sa ating mga, banggitin mo na, yung ilan sa ating mga, anong tawag dyan, kasanib puwersa dito sa idaraos na ikalawang Broadcast Media Congress natin. May listahan ka na ba dyan? Mamaya, alamin ko, confirm ko muna kung ilan ang dami kasi, no? magiging kaagapay natin sa venue ngayon. Okay. Yan po muna aking update. Babalik po ako mamaya para po sa mga susunod pang mga kaganapan. Para po sa Broadcast Media Congress 2025, ako po, si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! May iba pang tampok na balita, muling naghain ng defense notification ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber. Ito'y upang humiling ng interim release para kay dating Pangulong Duterte dahil pa rin sa sinasabing issue ng kanyang kalusugan. Ayan ka na naman. Ayon sa kanyang abogadong si Nicholas Kaufman, matagal nang isinusulong ng kampo ang pagdinig kaugnay ng fitness to stand trial ng dating Pangulo. Ngunit, nasabing tumututol ang prosekusyon sa mga status conference na magpapabilis dapat sa proseso. Giit ni Atty. Kaufman, hindi dapat manatiling nakakulong si dating Pangulong Duterte dahil ang mga paglilitis
aaring umabot ng mahabang panahon. Ayon sa kampo ng dating presidente, ang pangsamantalang paglaya nito hindi makahadlang sa takbo ng kaso at masisiguro ng balansing karapatan ng akusado at integridad ng paglilitis. Kaugnay nito, nagbigay din ng karagdagang ebidensya ang kampo na lalaman ng kabuang 30 dokumento sa Office of the Prosecutor at Office of Public Counsel for Victims para sa panawagang pansamantalang paglaya. Gugunitang sinabi naman ni Vice President Sara Duterte, pakinggan natin maigi ha, sinabi mismo ni VP Sara na maayos ang kalagayan ng kanyang ama at nananatili rin itong updated sa mga sinasabing katiwalian sa bansa maging sa issue ng love life. Pasada Balita. Sige, ito rin. Huwag mo pigilan. Ito na, partner John, may nag-message dito habang nagbabasa kanyan. Hindi naman daw kaya si Attorney Kaufman yung may problema sa pangkalusugan niya. Mukhang siya yung may, tama ba yun? Something? Dementia. Yung parang nag-uulyanin. Ulyanin, oo. Kasi parang, hindi, malamang ang problema Nag-text lang naman sa atin, nagtatanong. Coordination ito at saka ano. Kasi yung pamilya kahapon pa yun, sa araw pa eh, di ba sinasabi nila. GC lang naman ang katapat yan eh. Wala silang GC. Considering na nandun yung ibang miyembro ng pamilya Yun, sa na Daig bumibisita. Netherlands, diba? Hindi ba tama. sila pwede mag-usap? O iba ba ang usap nitong mga abogado at iba rin ba ang usap nitong mga anak at kamag-anak? Pero may coordination naman yan dapat kasi di ba pamilya sila eh. Siguro ito, produkto ng malikot na isipan. Hindi kaya ibang miyembro ng mga mahal sa buhay ni dating Pangulong Duterte, ang nakakausap ni Kaufman. At hindi Hindi yung mismong... VP Sara? Oo. Diba? Well, kasi aminado naman sila na maraming bumibisitang mga mahal sa buhay ang dating Pangulo na isang mapagmahal na tao. Wow. Diba? Dahil maraming minamahal. Diba? Baka naman ibang GC yun. Kaya nai-iskupan hindi yung kasali magkakapatid. si VP Sara. Baka nai-iskupan sila. Baka pa-check nyo lang siguro para sa katinoan din naman at kagandahan. Para isa yung direksyon at isa tono ninyo. Naguguluhan yung mga taga-suporta ninyo. Kanino daw Ano ba talaga, maniniwala? kuya? Sino ba paniniwalaan? Oo. Yung abogado ba o yung mismong mga anak or miyembro ng pamilya? Ayun. Di ba? Kasi interim release, fitness to stand trial, pero mismong yung dalawang anak ng dating Pangulo ang nagsabing nasa magandang kalusugan at magandang lagay. Napag-usapan pa nila yung updated sa mga pangyayari sa bansa, of course. Hindi At saka yung love life. Hindi nga naiitanggi yung love life, di ba? Diba? Ibig sabihin, sabi nga nung professor ko nung college, Major Indulgence, Ma'am Sino yan? Juday. Sino yan? Inabot Partner mo ba? John? Nakalimutan ko kasi sa ibang course to, hindi sa MASCOM. Hindi MASCOM. Sabi niya, ibang pag-asawa at department, ibang college. magkakapamilya, lahat ng posibleng problema, tapon sa pintuan, tapon sa bintana ng tahanan yan, pag nauna ang pagmamahalan. Wow, totoo naman. Sisingit pa ako isa. At tungkol naman sa mag-asawa, ito parental guidance po ito. Isang mag-asawa, po ng problema, financial man yan, o mabigat na problema yan, tapon lahat yan pag merong magandang sex life. Hey, hindi nabanggit naman yan sa sa mga health news Pag meron silang basihan, may mga resulta ng pag-aaral mula sa ibang bansa. Pag healthy ang sex life mo, totoo. tapon lahat ng problema mo. Oh, yeah. Kaya ako parang really? namumroblema nga ako ngayon. Ganun ba? Hindi ko pansin. Kampi ba kita? Ay, naka-on pala yung mic ko. Sorry. Naka-on ba yung mic natin? Kala ko nagko-commercial tayo. Uy, nako. Sige, tuloy tayo sa iba pa nating mga balita. Inatasan po ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines na ipagpatuloy ang pagpapalakas ng presensya sa iba't ibang bahagi ng teritoryo ng bansa sa gitna ng umuusbong na anyay geopolitical challenges. Sa oath-taking ceremony ng mga bagong na-promote na generals at flag officers ng AFP sa Malacanang, igandiin ng Commander-in-Chief ang kahalagahan ng nakikitang presensya ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa himpapawid, sa kalupaan at karagatang sakop ng bansa. Gihit ng Pangulo, kailangang mabantayang mabuti ang kapayapaang nakamit ng Pilipinas kasabay ng pagpapailalim sa ugnayan sa mga kaalyadong bansa na kapanagsusulong ng isang mas malaya at mas matatag na rehiyon.
Pasada Balita. Ipinag-utos ni Agriculture Secretary Francisco Chularal Jr. ang pag-audit sa lahat ng Farm to Market Road Project na simulan noong 2021. Ayon sa kalihim, layo ng hakbang na matiyak ang transparency at makita ang aktwal na resulta at kalidad ng mga proyektong ipinatutupad. Bagamat tinukoy at na-validate na anya ng DA ang mga FMR scheme, ang mismong bidding at implementasyon ng mga proyekto isinagawa ng Department of Public Works and Highways pa rin. Batay sa datos ng pamahalaan, target ang 131,000 kilometers na farm to market road para maikonekta ang mga sakahan sa mga pamilihan. Nitong Hulyo, nasa 70,000 kilometro ang nakumpleto habang tinatayang 61,000 kilometro pa ang backlog o pending validation. Target ng Agriculture Department na tapusin ang audit ngayong taon. Sa pagdinig ng budget ng DA para sa 2026, nanawagan ang kalihim sa Kongreso na magpasa ng batas sa magtatakda ng listahan ng mga prioridad na farm-to-market road projects kapalit ang nakasanayang arbitraryong pagpili ng mga lokasyon. Pasada Balita. Samantala, nangangamba ang Malacanang na posibleng makaapekto sa nalalapit na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao election ang pagpapatigil ng Korte Suprema sa implementasyon ng redistricting ng BARM. Ito'y matapos magpalabas nga o maglabas ng temporary restraining order ang kataas-taasang hukuma laban sa Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025 o Bangsamoro Autonomy Act 77 na nagre-reorganisa sa parliamentary districts ng BARM upang ilipat ang 7 pwesto na dating nakalaan sa Sulu. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ginagalang ng palasyo ang desisyon ng korte at susunod sila sa nasabing kautusan. Kaya naman sinuspindi muna ng COMELEC nga ang paghahanda para sa BARM elections na nakatakda sana sa darating na October 13. Pasada Balita. Nananatiling naka-heightened alert ng Philippine National Police para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections. Ito'y sa kabila naman ng pagsususpinde sa paghahanda ng Commission on Elections sa nasabing halalan. Batay na rin ito sa mismong direktiba ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa hanay ng pulisya sa BARM na mananatili ang heightened alert at pakikipag-ugnayan ng kanilang ahensya ng kanilang hanay sa COMELEC at maging sa Armed Forces of the Philippines at mga lokal na pamahalaan. Samantala, nakakumpiska naman ang PNP ng 32 firearms at nakaaresto ng 22 tao mula noong August 14 hanggang September 16. Pasada Balita. Ipagpapaliban muna ng JBC o Judicial and Bar Council ang kanilang deliberasyon para sa Ombudsman at iba pang bakanteng posisyon. Ayon sa tagapagsalita ng Korte Suprema na si Attorney Camille Ting, ipagpapatuloy ang naturang sesyon sa mga susunod na linggo na sana nga ay nakatakda ngayong araw na ito, September 19 o araw ng Biyernes. Ito ay kasunodaan niya ng pagbabago sa liderato ng Senado, kabilang ang dating chairman ng Senate Committee on Justice na si Senator Alan Peter Cayetano na kinatawan ng Senado sa paglilitis. Ang JBC ay binubuo ng punong maestrado bilang ex-officio chairman, Secretary of Justice, isang kinatawan ng Kongreso bilang miyembro ng ex-officio, isang kinatawan ng Integrated Bar of the Philippines, isang retiradong miyembro ng Korte Suprema at isang kinatawan mula sa pribadong sektor. Pasada Balita. Umabot na sa 94.42% ang efficiency rate ng Unified 911 system mula nang ilunsad ito noong Setyembre 11. Ayon sa Department of Interior and Local Government, sa unang araw ng operasyon, nakatanggap ang Emergency 911 National Call Center ng mahigit 60,000 tawag kung saan 57,000 ang matagumpay na naasikaso at mahigit 3,000 naman ang natukoy bilang test, abandoned o prank calls. Sa ngayon, nanatiling nasa 61,000 ang natatanggap na tawag ng mga call center mula sa 911 kada araw. Muli namang nagbabala ang DILG laban sa prank callers kung saan maaaring otomatikong ma-archive ang mga ito at magiging last priority sa mga susunod na pagkakataon. Pasada Balita.
Ginitaman ng National Police Commission o NAPOLCOM na walang lugar ang korupsyon sa kanilang ahensya. Ito'y matapos ipahayag ni Senador Raffy Tulfo na madaling mabili ang komisyon para sa mga kaso ng mga pulis. Ayon sa NAPOLCOM, hindi makatarungan ang naturang mga paratang at nalalagay sa alanganin ang kanilang integridad. Kaugnay nito ipinatupad ni Commissioner Rafael Vicente Calinisan ang zero backlog policy na nag-uutos na ang lahat ng kaso nga ay dapat maresolba sa loob ng 60 araw. Binigyan din ng NAPOLCOM na handa silang makapagdialogo at sumailalim sa lehitimong oversight ng mga mamabata, subalit naninindigan silang ipagtanggol o ipagtatanggol ang tiwala ng publiko laban sa mga walang basehang akusasyon. Pasada Balita. Personal na ininspeksyon ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang isinasagawang demolisyon ng lumang platform ng Philippine National Railways Cabuyao Station sa Laguna. Bahagi ang nasabing aktibidad ng South Commuter Railway Project na isa sa mga big-ticket project ng pamahalaan na naglalayong gawing mas maginhawa at mabilis ang biyahe ng mga commuter mula Laguna patungong Metro Manila. Nubuo ng 106 kilometer na riles ang North-South Commuter Railway Project. Mag-uugnay sa Calamba, Laguna patungong New Clark City, Pampanga kung saan target na maipatayo ang 36 na istasyon para sa direktang pag-uugnay ng iba pang mga rail transport system sa Metro Manila. Pasada Balita. Oras muna sa udyat. Engineer Giljon Reyes. 45 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Suspendido ng 70 araw ang lisensya ng EDSA Bus Council driver na nahuli dahil sa reckless driving. Ito ang pinag-utos mismo ng Land Transportation Office matapos mag-viral sa social media ang delikadong pagmamaneho ng naturang driver habang naghahatid ng pasahero. Maliban dito, ipatatawag din ng LTO Intelligence and Investigation Division ng naturang tsuper at ang registered owner ng sasakyan upang dalhin ang mga kinakailangang dokumento kaugnay ng nasabing bihikulo. Kinakailangan din ipaliwanag ng tsuper ang dahilan upang hindi siya makasuhan ng reckless driving at being an improper person to operate a motor vehicle. Pasada Balita. Samantala, rerepasuhin ng DILG, Department of the Interior and Local Government, ang mga polisiya ng mga biyahe ng local officials na pinupundahan ng gobyerno. Kasunod rin ito ng mga batiko sa biyahe ng ilang opisyal ng Sangguniang Kabataan mula dyan sa lungsod ng Maynila patungong Thailand, kung saan sila sumailalim sa capacity development at international benchmarking activities gamit ang pondo ng SK. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na bubusisiin nila ang mga panuntunan upang matiyak na ang lahat ng government-funded trips ay lehitimo. Iginit ni Secretary Remulla na hindi na kailangan ng training at capacity building activities sa ibang bansa at nakakagulataan niya ang paglalantad ng mga nasabing SK officials ng kanilang pag-good time dyan sa Thailand. Ipinabatid ng kalihim na magpapalabas ang DILG ng Memorandum Circular para linawin kung ano-anong mga biyahe ang papayagan at mga clearance na kinakailangan para sa nasabing biyahe. Una nang binatikos ang nasabing biyahe ng SK officials na tinawag na junket trip ng netizens. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Kala ko okay na tayo sa mga huling balita eh. Humabol pa. SK to SK. Breeding ground daw yan. Anyway, ating business news. Maaari hindi na magpatupad ng malalaking adjustment sa kanilang regulasyon ng Monetary Board kung magpapatuloy ang pagiging matatag na ekonomiya ng bansa. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Zino Ronald Abenoja, dahil ito sa malapit na sa sweet spot o pinakamainam na kondisyon ng pangunahing policy rates ng MB o Monetary Board. Naitala ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa 5.5% sa ikalawang quarter ng taon, mas mataas kumpara sa 5.4% noong unang quarter, ngunit nasa mababang bahagi pa rin ng target na 5.5 hanggang 6.5%. Dagdag pa ng BSP Deputy Governor, nagsimula ng ibaba ng Bangko Sentral ang interest rates noong 2024 matapos mag-stabilize
ang tinatawag na core inflation. Ngayon, nasa 1.7% ang average inflation, mas mababa sa target. Ngunit, inaasahang babalik ito sa 3.3 hanggang 3.4% sa susunod na 2 taon. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Nanawagan si Lebanese Prime Minister Nawaf Salam sa mga bansa na bigyan ng maximum pressure ang Israel para tumugon sa ceasefire agreement na isinusulong ng France at ng Estados Unidos. Ito'y matapos sa mga ibunyag ng leader ng Lebanon na walang interes ang Israel sa naturang kasunduan hinggil sa tigil putukan. Ayon kay PM Salam, mula pa nung nakalipas sa taon ay agresibo nang nananakot ang Israel kahit pa kasalukuyang pinag-uusapan ang nasabing kasunduan. Samantala, sinabi ng Israeli military na mayroon silang mga planong pag-atake sa military infrastructure ng Hezbollah at nanawagan sa mga residente nito na lumikas sa mga gusali o mga lugar na may marked red sa kanilang ibinigay na mapa. Pasada Balita sa mundo ng palakasan. Ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Kami natin ang sports update mula kay Ian Articona. Good morning, Boss John at Madam Juday. Narito na ang latest sports update. Bigong makapasok sa round of 16 ng 2025 FIVB Volleyball's Men's World Championship. Ang Alas Pilipinas men matapos matalo sa Iran sa score na 25-21, 21-25, 25-17, 23-25, 22-20. Bagamat nanguna sa unang set ang Alas Pilipinas, nakabawi ang Iran at nakuha ang ikalawa, ika-4 at huling set ng laro. Napurnada ang pagpupunyagi ng mga fan ng Filipino Spikers matapos i-challenge ang tila match-winning block ni Kim Malabunga. Ngunit nang i-review ang video ay nakitang nagkaroon ng contact si Malabunga sa net. Sa kabila nito, umukit pa rin ang kasaysayan ng Pilipinas sa torneo matapos matamasa ang kauna-unahang panalo. Nang patawbin nito ang Egypt nitong nakaraang Martes. At yan ang sports balita. Ako si Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Eto na nga para sa ating health news. Alam nyo ba na maliban sa nakakabusog, juicy at matamis na lasa ng ubas, ay marami rin itong taglay na benepisyong pangkalusugan? Aba, kabilang po dyan ang pagpapabuti ng puso dahil mayaman ang ubas sa mga antioxidant tulad ng resveratrol, quercetin at catechin. Tama ba itong pagbutos sa mga to? Ano po yun? Na nakakatulong, mamaya na lang pakibasa na ng script. Balikan mo na lang, Sir John. Nakakatulong sa pamamaga ng mga blood vessel. Nakakatulong rin sa utak ang pagkain ng ubas. Ay, teka ha. Saan? Paulit. Louder. Sa utak. Okay. Oo. Dahil nagtataglay ito ng phytochemicals tulad ng polyphenols at flavonoids. Ito medyo familiar itong flavonoids, na nakakabuti sa cognitive function at memorya upang papagali ng pagkakaroon ng Alzheimer's, kanina, no? Alzheimer's at Parkinson's diseases. Ayan ha. Mabuti rin ang ubas para sa mga hair follicles dahil mayaman ang ubas sa mga phytonutrients gaya ng proanthocyanidins na nakakatulong sa hair loss, pagpapagaling ng impeksyon sa anit at pagpapakinis ng buhok. So, i-check nyo na yung inyong mga buhok, ha? Naglalaman din ng ubas ng vitamin C, ha? May sample, ayun. Nasaan? No. Ay, naku po, yari tayo dyan. Ito pa. May taglay na vitamin C ang ubas, gayon din ang vitamin E at K, manganese, copper at zinc na hindi lamang malagas sa kalusugan, gayon din sa balat. Ang dami palang, pero sabi baka masobrahan ka daw. Pag sobra yan, bawal din naman sa media yan. Diba? Bawal din sa media. Sa may diabetes, pag sobrang kain mo ng ubas, nakaka-apekto sa pag-spike ng blood sugar mo. Yon. It from me. A media. Diabetes. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Para sa mga hilig sa chismis, kahit Biyernes na umaga. Ito na. Kumpirmado na ang hiwalayang Gerald Anderson
at Julia Barreto. Batay na rin ito sa inilabas sa pahayag mismo ng kanilang talent agency na nagsasabing mutual decision ang breakup ng dalawa. Sabay nito, nilinaw ng Viva Artist Agency na talent agency ni Julia, walang katotohanan at walang basihan ang mga lumulutang na dahilan ng hiwalayan nila ni Gerald. Binigyang diin ng nabanggit na talent agency na tanging mga impormasyon mula sa dalawang artista ang dapat ituring na totoo dahil ang mga ito lamang ang dawit sa nasabing usapin. Imok naman ng Star Magic Management na may hawak kay Gerald, ang publiko na respetuhin ang desisyon nito at iwasan na ang pagpapakalat ng mga maling narrative. Batid na nitong mga nakalipas na araw, naliling si Gerald sa volleyball player na si Vanny Gandler na sinasabing third party sa relasyon nila ni Julia Barreto. Ay, teka lang. May dagdag ako dyan. Kung meron siyang parang third party, baka may napapaulat din na ang dinidate daw ni Julia yung isang kapatid ng kanyang brother-in-law. Yung mga Lorenzo ang apelido. Di ba nag-asawa si Claudia na Lakas Lorenzo? ng boses mo, naririnig ka rito. Updated ka? Updated ka? Okay. Showbiz happenings. Hindi, nabasa ko lang yun, na yun daw ang idinidate. Ay, ako, siguro kasi syempre. mas alam ako sa'yo, mas malalim. Ano yun? Kaya lang di natin pwede chika I-ere. Oo. Kasi Mamaya na lang, kwento baka mo mas na lang initial ang banggitin ko, mapagalitan ako. Kahit initial? Bawal. Ay, okay. Sige, kung saan na lang sila masaya. Pero nakakalungkot kasi ang tagal din nila eh. No? Tsaka hindi naman talaga, ewan ko pagka talagang mga parang artista, medyo falling mahirap out talaga. ba? Hindi ba? I fell out of love, etc. Politiko, kasi nagiging public figure sila eh. Kaya hindi mo rin maiiwasan yung mga wala na pressure. silang, kulang yung privacy siguro na Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit, ikaw na ma'am. Ay, nako, anyway. Parang ano tayo ngayon, no? Kahit masama yung mga loob natin relax sa lang report. tayo dahil it's a Friday. Yes, of course. At susunod na, mamaya na. Okay. Ito na mga kaibigan ng ating good news. Magbubukas ang panibagong oportunidad ang Finland para sa mga manggagawang Pilipino matapos ipahayag ang kanilang pangangailangan ng karagdagang professional at skilled workers. Nakikipag-ugnay na ang Department of Migrant Workers sa mga opisyal ng Finland upang matiyak na magiging ligtas at patas ang proseso ng pagde-deploy ng mga bagong overseas Filipino workers. Ayon sa DMW, bahagi ito ng mas pinatatag na labor cooperation ng dalawang bansa kung saan sinusuportahan ng Finland ang malaking ambag ng mga Pilipino sa global workforce. Tiniyak din ng dalawang panig na magpapatuloy ang dialogo para sa mas marami pang oportunidad sa trabaho para sa mga manggagawang Pilipino. Pasada Balita! At sumayin niyo po ang Friday edition ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong naging kabalitan at kawalitaktakan, Johnny Banyes. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, sa pangalan ni Drew Nasino. Antabayanan po ang susunod na palatuntunang Karambola. Ito yung mga host dito, mga nagpopogian, nagagwapuhan ito. Of course. Matitikas pa. Yes. Gerald Anderson. Ay, talagang sumingit talaga ang si feeling ko, Julia, ang kahawig mo, kuya. Uy, maganda rin yung mukha. Ay naman. At dahil Friday, huwag niyo pong kakalimutan, kahit ano pong mangyari, lagi niyo pong tatandaang, mahal ko po kayo. Isa, dalawa para sa'yo, Julia, at higit sa lahat para sa'yo, Gerald. Ay, nagselos? Kale, sa'yo ako uuwi mamaya. Oras of Jat! Eksakto yung punto. Alas 8 po ng umaga, Happy weekend! Bye! Woo! Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding